Ayan, mega mega love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, ni Digong. Ngayon mga kababayan, meron lang po akong i-share sa inyo na isang video at isang content na naman na ating pag-uusapan at courtesy ito sa may-ari ng vlog. Actually, clean-up ko lang po itong video na ito at i-share ko lang po sa inyo na merong binunyag ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo patungkol nga sa mga Marcos. And then, sabi nga dito ng miyembro ng Iglesia ni Cristo na nandun sa rally, actually nasa rally po ito mga kababayan, nasa rally po itong tao na miyembro ng Iglesia ni Cristo na meron siyang sinabi sa media patungkol sa mga Marcos. So, sabi nga niya, pumunta daw sila sa rally para sa kapayapaan. Hindi daw po sila pumunta doon para makigulo. Hindi daw siya pumunta doon sa rally para makigulo. Actually, ang time na to, ang mga Iglesia ni Cristo ay nasa grandstand po no, sa Luneta. Oo, nandoon po sila kasi meron ngang gaganaping rally ngayong January 13 ng Iglesia ni Cristo. So, ang nangyari po mga kababayan ay ito na nga, sabi nga dito ng isang Iglesia ni Cristo member na grabe daw po talaga no noong kapanahunan pa lang ng papa or tatay ni Pangulong Bongbong Marcos na si Marcos Sr. or si Ferdinand Marcos Sr. no dati, yung dating tinatawag nilang diktador ay grabe daw po talaga nung pamumuno noon. Kasi siya nga daw po ay naabutan daw po niya yon. So panoorin niyo po ang video, kayo na lang po ang humusga, no, mga kababayan. Ilang taong ka na ba no? Hindi ka pa sinilang. Alam mo nung panahon na yun, talagang ang sahod, pantay-pantay. Ang bigas, hindi ka pwedeng magtaas. Pantay-pantay talaga. Hindi kaya awayan ka sa bigas. Nako. Sige po, salamat na lang. Basta sa amin po, National Rally for Peace kami. Walang iba na po yun. Ay, kwento ko lang po ng panahon ng tatay niyo. Bakit po galing pa kayong anak tapos ang aga niyo po? So, yun po, mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong. So, kung narinig nyo po yung patungkol sa sinasabi ng miyembro ng Iglesia ni Cristo, ay grabe ang kanyang isiniwalat no nung panahon daw ni Ferdinand Marcos Sr. na kung saan pantay-pantay daw po talaga ang kita noon, walang mataas, walang mababa. So siguro ang ibig niyang sabihin yung provincial rate at saka yung provincial rate na sahod at saka yung pang Maynila sahod kasi actually mga kababayan ngayon na hindi po linid sa ating kaalaman, marami pong mga taga-probinsya na pumunta ng Maynila para mag-apply ng trabaho at dito magtrabaho. Bakit? Kasi mas malaki po ang sahod. Samantalang sa probinsya po, mababa po ang sahod. Ngunit mga kababayan, kung isipin nyo pong mabuti, actually ako from province to Maynila, naranasan ko din po yan. Pero kung i-total mong maayos, sa probinsya, actually may bahay ka sa probinsya, pamasahe lang ang problema mo at pagkain mo. Kasi tubig, kuryente sa probinsya, may possibility na libre ang tubig, bahay, kuryente lang at pamasahe at pagkain mo ang gastos mo. Pagdating mo sa Maynila, mataas nga ang sahod, pero dito wala ka namang bahay, so siyempre mangupahan ka ng bahay. Tapos magbayad ka ng tubig, magbayad ka ng kuryente, bibili ka ng pagkain. So, kung isuma total mo, parang nasa probinsya ka lang din nagtatrabaho, 'di ba? So, pero kanya-kanya po tayo ng opinion, 'di ba? So, yun po siguro ang ibig sabihin ng miyembro ng Iglesia ni Cristo patungkol nga daw po ito sa pagiging presidente ni Ferdinand Marcos Sr. nung panahon no ni Marcos Sr. So, pati nga daw po bigas, hindi ka pwede, na halimbawa ikaw nagtitinda ng bigas, hindi ka daw pwede magtaas ng sarili mong presyo kasi kailangan sumunod ka
sa batas kasi actually martial law nga, di ba? So wala po talagang matigas ang ulo. Ngayon kung matigas ang ulo mo at kung makalaban ka sa gobyerno, ay talagang bugbog sarado ka. Or else mapapatay ka, di ba? Katulad lang yan sa meron kang bahay na pinangalagaan. Ngayon, merong umakyat na akyat bahay. So anong gagawin mo? Maliban sa pag nahuli mo, bugbog, ipahuli or else mababaril ka. Bakit? Umakyat ka kasi sa bahay na hindi mo naman bahay. O, di ba? So, ngayon kung ikaw bilang isang pinuno, gusto mong disiplinahin yung tao, kung ayaw sumunod sa'yo, di ba? Hindi lang bugbog abutin mo, mapaparusahan ka. So, siguro nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., kung talagang basagulero ka, matigas ang ulo mo, hindi ka sumunod sa batas, ay talagang may mangyari sa'yo. 'Di ba? Kasi nga martial law. 'Di ba? So, yun. Yun po siguro ang gustong mangyari na iparating ni tatay na miyembro ng Iglesia ni Cristo. So, actually, mga kababayan, ang video pong yan ay nakuha ko lang po sa isang vlogger na may binunyag na si tatay. At ang sabi nga niya, hindi daw katulad ngayon na ang bigas daw nagkakagulo dahil lang daw sa bigas. Di ba? Pero inamin naman po ni tatay dyan na umattend po sila sa rally for peace. Hindi po sila pumunta sa rally para makigulo. So, dito, para sa akin, opinion ko mga kababayan, itong mga nasa rally, hindi po lahat ng Iglesia ni Cristo. Ito nagpapatunay ha. Para sa akin, hindi lahat ng Iglesia ni Cristo na pumunta ay for Sara. Na? Actually, meron din pong for BBM. Ngunit, mga kababayan, ay binigyan ito ng meaning ng itong ibang Iglesia ni Cristo na, ay hindi. Kami mga Iglesia ni Cristo, hindi po kami nangingialam sa politika kasi kami po ay mga relihiyoso. Pero para sa akin, huwag po kayo magalit sa akin ha, yung ibang INC, for real talk lang ha, huwag kayo magalit sa akin. Kung sabihin ninyo na kayo ay para sa Diyos lang at hindi kayo nangihimasok sa politika, so ano pong ginagawa ninyong rally ngayon? Di ba? Rally for peace. O, para magkasundo-sundo ang politician. So, nangialam, nanghimasok pa rin kayo sa politics. Pangatlo, hindi nyo rin po masabi na hindi kayo na nangihimasok sa politika kasi bakit kada magka-eleksyon, utos sa inyo na kailangan ito ang iboto nyo. Kailangan sundin ninyo ito. So, imasok pa rin kayo sa politika. 'Di ba? Kasi sa ibang relihiyon, di ko lang din alam Kasi may mga nakarating sa akin, may mga nababasa ako. Actually, disclaimer lang, hindi po lahat ng nababasa at nakarating ay totoo. Yung iba kasi, pagdating daw ng eleksyon, ang dami daw mga politician na nagbibiding sa Iglesia ni Cristo. Totoo po ba? Oo. Kasi actually, marami daw po mga politician na takot sa Iglesia ni Cristo. Bakit? Lalong-lalo na sa national government. Oo. Ay, yung mga tumakbo na senador, tumatakbong presidente, tumatakbong vice president, takot daw po. Oo, takot daw po sa mga Iglesia ni Cristo yan. Bakit? Kasi nga, iba daw po kasi ang Iglesia ni Cristo sa kanilang doktrina na kapag sinabi daw ng kanilang punong ministro, ito si ganito lang ang iboto mo, yan daw ang susundin para manalo. So, huwag nating sabihin na hindi sila nangingialam sa politics kasi pagdating sa eleksyon, may utos ang nakakataas sa kanila. So, 'di ba? Para sa akin, hindi man ako Iglesia ni Cristo, pero noon nakasimba ako, wala namang problema bilang isang Iglesia ni Cristo. Ang reaction ko lang doon is may time pa rin na kaya nga tinatawag na eleksyon kasi may kalayaan kang mamili. Pero bakit sa kanila, sa doktrina nila, nagtatanong lang ha, hindi ako nang babash. Bakit sa doktrina nila na kung ano ang sinabi ng ministro ay yun ang dapat iboboto nila? Wala ba silang rights mamili sa isa't isa? Hindi naman ako naniniwala na kung anong sinabi ng ministro ay yun lang ang iboto nila. Kasi marami din po sigurong Iglesia ni Cristo na bakit ako susunod sa ministro, may sarili naman akong isip. Kaya nga tinawag na election kasi elect or select. Di ba? So bakit kailangan si ministro ang masusunod? Diba? So, tanong lang po. Hindi pa ako nang babash. Kaya, actually, lahat naman ng relihiyon, nangingialam din sa politics Pero ang para sa akin, wala po akong against sa Iglesia ni Cristo, nagtatanong lang. Diba? Nagsasabi lang. Bato-bato sa langit. Oo, kanya-kanya naman po tayo ng adhikain, kanya-kanya tayong paniniwala, pero iisa lang ang Diyos natin. So, para sa akin, marami pong Iglesia ni Cristo na gusto si Sara, marami din pong Iglesia ni Cristo na ayaw si Sara. At gusto si BBM.
So yun lamang po, no? So napanood nyo po na itong Iglesia ni Cristo miyembro ay halatang makamarkos, hindi makasara. Diba? So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.